Good morning mga kabayong, nandito naman po ako ulit at ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng aking mga bayong bag. Yan po mga kabayong ay standing bayong bag. Iba po yung bag na yung lalang balo lang po mga kabayong. Kasi pag mga standing bayong bag mga kabayong, ito po ay pwede siya magawa ng design na kahit anong design ang gusto mo mga kabayong at iba-ibang kulay ang gusto mong gawin. Depende sa inyo mga kabayong kung anong gusto nyong kulay ang ipapartner nyo sa inyong mga bag na gusto nyong pagawa mga kabayong. Yan mga kabayong ay pinapaspasan ko po yan kasi ito ay rush mga kabayong. Dahil po ako ay luluwas sa Manila mga kabayong. Dahil meron po akong pupuntahan at ito po ay order sa akin ng aking customer mga kabayong. Yan mga kabayong, ipapakita ko sa inyo kung anong style ang aking ginawa para mas madali para sa akin yung paggawa ng bayong mga kabayong. Yan, very easy lang. Yan, diba? O mga kabayong, alam niyo na kung paano ako gumawa ng mga bayong bag. Yan. Paspasan yan mga kabayong. Parang makina lang. Joke. Yan. Yan mga kabayong, yung plastic na yan ay sobrang hard talaga yan. Hindi naman masyadong hard. Sa una lang po mga kabayong ay medyo mahirap yan gawin. Kung hindi ka kasi magsikap mga kabayong, wala ka rin hanap buhay. Kailangan marunong ka ding sumikap, kung paano ka makahapera. Yan, mga kabayong. Tingnan niyo mga kabayong, paspasan talaga yan mga kabayong. Parang trend lang. Joke lang. Yan, malapit na mga kabayong matapos yan at masilip nyo na yung kung ano po yung itsura ng aking ginawang bag. Simple lang yan mga kabayong gawin. Yan po mga kabayong, yung plastic na yan, medyo mahirap talaga gawin yan mga kabayong kasi medyo mayroong katigasan. Katulad sa mga kilala ko, mga matigas ang ulo, lalo na sa akin mga kabayong. Joke. Yan ay mga itchos lang yung mga kabayong. Yan. Namaya, pag nagtagpo na lahat niyan mga kabayong, makikita nyo po ang itsura niyan pag nabuo na siya mga kabayong. Meron naman mga kabayong na iba-iba't kulay sa gusto nyo. Gusto nyong gawin. Basta pag mahilig kayong magawa ng mga ganyan mga kabayong, magawa nyo po yung inyong mga gusto mga kabayong. Tulad sa akin, lahat na po nagawa ko na. Ako na nga ang nagsawa sa paggawa kung anong gusto kong gawin mga kabayong dahil minsan walang magawa sa buhay, nag-iimbento ng mga iba-ibang design hanggang makita mo kung anong parang patok sa mga tao mga kabayong yung ginawa kong mga bayong. Yan. O, kita nyo mga kabayong, malapit na siya matapos. At ngayon mga kabayong, yan, masakit yan sa kamay mga kabayong ang paggawa ng ganyan mga kabayong. Kasi nung una pa lang mga kabayong, nung nag-practice ako ng gawa niyan mga kabayong, halos po naramdaman ko talaga ang buong sakit ng katawan ko, lalo na sa kamay ko. Nangingimi siya dahil sa puwersa na para hindi po lumuwag yung aking mga ginawang mga bayong. Pero pag sa katagalan mga kabayong ay nasasanay na din ako at alam ko na kung paano at control ko na yung paggawa ng bayong. Nung una mga kabayong ay mga ngiwi-ngiwi pa yung mga gawa ko, hindi pantay yung taas, at saka pag nilagyan mo siya ng lock mga kabayong, ngiwi talaga, nakabuka ka yung bunganga. Kaya po mga kabayong, sa katagalan mga kabayong, natuto na rin ako kung paano ko gawin at paano ko kontrolin
Ang may sinasabi daw na quality control yun. Kailangan maging kontrolado mo ang paggawa ng bayong kasi pag hindi, ay nako, puro mga reject yan. Lalo na pag masilan yung mga customer mo. Isang tingin pa lang, bagsak na. Wala ka nang magawa. Mabinta mo na sa mura. Yun. Pero pag maganda yung gawa mo mga kabayong, may quality talaga ang presyo at may quality din ang itsura ng iyong mga bag. Yan, mabilis lang mga kabayong. Hanggang dito na lang mga kabayong yung aking videos at panoorin nyo na lang po mga kabayong hanggang sa huli. I-subscribe nyo naman ako mga kabayong at hit nyo ang notification bell at i-like and share and comments at mag-comments naman po kayo mga kabayong kung ano naman po ang aking dapat gawin mga kabayong para magawa ko para sa inyo mga kabayong. Hanggang dito na lang. Bye bye. Love you sa inyo mga kabayong.